Amen! Magandang tanghali po sa ating lahat. Muli na naman po tayong bumabalik sa ere, ang ating pong programang The Baptist Lunch. At ako po ay naniniwala na patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon sa araw po na ito. Alright? So tayo po muna ay magsisimula ng manalangin para tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating programa. I believe ay marami po tayong matututunan pagdating sa ating pisikal. Let's close our eyes and bow our heads. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Panginoon at muli niyo po kaming biniyayaan ng pagkakataon na muling matuto sa inyong pong salita at matuto Panginoon mula po sa programang inyo pong ibinigay po sa inyong bahay sambahan Panginoon para sa aming patuloy na paglago Panginoon. At nawa Panginoon sa bawat part ng aming pong program Panginoon, gawin niyo po itong kalugod sa inyong harapan and every technicalities Panginoon, ilagay niyo po ito sa maayos na kondisyon Panginoon o sa maayos na pagtatrabaho Panginoon, and especially Panginoon sa amin pong internet, niling po namin na wala pong hindi po magkaroon ng problema Panginoon para patuloy pong maging maayos ang pagsusubaybay ng iyong pong mga anak. Panginoon, maraming salamat at binigyan niyo rin po kayo Panginoon ng mga teachers that will help us grow spiritually, O God, and also physically. Maraming salamat po Panginoon sa pagpapalang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Hinihiling ko po Panginoon na patuloy niyo po kaming pangunahan and also continue, please O God, continue to guide our country O God, and please continue to help our President sa kanya pong pamumuno sa aming bansa. Wala pong iba kundi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat Panginoon at patuloy po kayong kumikilos sa kaayusan ng aming bansa sa pamamagitan Panginoon ng patuloy Panginoon na paghahayag ng pag-abot sa mga tao Panginoon na hindi pa nakakapakinig na inyong pong salita o nakatanggap ng katotohanan. Maraming salamat at ang inyong pong simbahan ay patuloy niyo pong ginagamit. Muli Panginoon, umiiling kami ng kapatawaran sa mga nagawa po namin pagkukulang at pagkakasala at binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasalamat sa inyo. Ito po ang aming samot-dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, para hindi na po natin makuha ang oras ng ating pong pangkalusugan, ay atin na pong ibibigay ang oras na ito para po sa ating butihing Nurse Conrad Tungol. Thank you so much, Sir Jao, for that great introduction again. So, ayun, magandang tanghali po sa inyong lahat. So, again, nandito po ako, nagbabalik po ako para sa inyo na magbigay ng konting kaalaman patungkol po sa mga common na sakit patungkol po sa mga bata. Okay? So, again, ang tinatalakay ko po ngayon is yung mga common na sakit sa bata. Okay, para at least sabi ko nga tulad kahapon, sabi ko is pag dumating yung ganitong sakit sa mga anak po ninyo or sakali man sa inyo mismo, no, ay at least alam nyo po yung gagawin po ninyo. Tulad nga na sabi ng ating mga pastor is mas maganda is malaman nyo yung first aid na pwede po nating gawin. Okay, nadidiscuss ko rin po yan tulad ng mga prevention na or mga treatment, no, pag kayo ay meron ng measles, meron po kayong tigdas, nandyan po yung mga treatment na pwede nyo pong gawin. Kung mare-review nyo po ulit yung mga videos na or mga episodes po natin, ay nandun po yung mga treatment patungkol po sa bulutong, patungkol po sa tigdas, kung ano po yung mga dapat po nating gawin. Okay? So again, sana ito po ay nagiging blessing para po sa inyo, no? So ano naman po ngayon yung tatalakayin natin? Napakaganda rin po nitong tatalakayin natin na ito, okay? Ito po yung mumps, okay? O tinatawag nating mas palasak na kilala natin as beke. Okay? Yan po yan, mumps or beke. So, ibig sabihin, yan po yung mas kilala po natin. Sige, puntahan po natin yung ating board po dito. Okay? So, ano pong meron po dito sa mumps? Okay? Again, ang tatalakayin po natin yung kung paano ito, anong meron sa mumps, paano natin to pwedeng makuha, ano yung simptomas, ano yung pwedeng komplikasyon nung beke na ito, treatment, or ano during pag meron tayong beke, ano po yung pwede nating gawin.
Okay? Yan po yung, dyan po natin may kita yung mga, at least kapag meron ka ng beke, ano yung mga gagawin mo para at least ma-relieve yung pain or ano yung iiwasan mong pagkain kapag meron ka ng beke. Okay? At prevention. Okay? Kung paano natin maiiwasan itong beke. Okay? Okay, sige. So, puntahan po natin muna yung ibig sabihin ng mumps or beke. Ano ba ito? Anong meron dito? Okay? What is mumps? Mumps is a contagious viral infection most commonly seen in children ages between 5 and 15 years old. Okay? So again, it is a viral infection. Ibig sabihin, virus po yung nagkakos po nito. Hindi po tayo pwedeng uminom ng mga antibacterial. Okay? Kasi nga po, ito po ay virus. Okay? Virus po ang nagkakos po nito. The illness is caused by rubella virus. Okay? Yan po yung nagkakos ng mumps. Okay? Again, it is a viral infection. So, ito po ay, ang nagkakos po nito is rubella virus. Okay? Yan po yan. So, the condition primarily affects yung salivary glands po natin. Okay? Yan po yung tinatamaan ng virus, yung salivary glands, or also called as parotid glands. Okay? Yung salivary glands or parotid glands. Okay? Yan po yung tinatamaan. So ngayon, saan nakikita yung parotid glands na yan at salivary glands na yan? Dito po yan sa may ilalim ng sa ating tenga. Okay? Dito po siya banda. Yan. Dito po sa may pisngi po natin malapit. Nandiyan po yung salivary at parotid glands. Yung salivary glands. Okay? Nandyan po siya. Then dito po banda sa may cheeks po natin. So kabilaan po yan. Okay? Hindi lang po isa. Okay? Kabilaan po. So pwedeng maapektuhan yung dalawa or isa lang. Okay? So kaya nga minsan may kita, pag naapektuhan siya, manonotice nyo yung parang, ang taba mo tumataba yung pisngi mo. Pero yung pala meron na palang beke. No? Kaya ito yan, ito madalas yan dito. Okay? So, ngayon, punta tayo dun sa how can I get mumps? Okay? Paano ko naman ito ma-acquire? Paano ko makukuha ito? Okay? Paano ba ito maipapasa sa akin para maiwasan mo? Okay? Sige, kung may mumps na yung yung kasama mo, pwede kang mahawa. It spreads through direct contact with saliva or respiratory droplets from the mouth, nose, or throat. Okay? So again, respiratory droplets and direct contact. Okay? Ganun ka po mahahawa. So, yun po yung mga iiwasan po natin. Respiratory droplets from mouth, nose, and throat. So, ibig sabihin, kapag siya ay umubo, okay, pag gano'n na naman, tulad din ng measles, no? Pag siya ay umubo, at kunyari na bumahing or na-atching siya, ay pwede ka nang mahawa. Pwede ka nga rin nga mahawa through talking Okay? Kasi minsan kasi lalo na pag yung kausap mo na may mumps, malakas yung boses or madaldal, may pwedeng tumalsik na laway dyan. Okay? So doon mo siya pwedeng makuha. Pwede mo rin siya makuha pag nag-share kayo ng baso or ng gamit sa bahay. So, pwede mo siyang makuha doon. So, pag meron, itabi or i-isolate yung mga gamit niya or pwede nyo pong lagyan ng pangalan yung kanyang mga gamit sa bahay. Para at least, malalaman nyo na ito yung ginagamit niya. Okay? Hindi mo gagamitin yung mga ginagamit niyang utensils or mga tinidor, kutsara, plato, baso or tumbler, mga jug. So, hindi mo siya pwede pong gamitin. Okay? So, pwede mo rin siyang makuha through participating in close contact activities. Okay? Ano yung mga close contact activities? Like like basketball, syempre, hindi ka naman pwede magkaroon ka ng social distancing sa basketball. Talagang close contact yan, no? Close contact yung mga activities na yan. Like yung pwede sa mag-asawa, yung through kissing. No? So, hindi po muna pwede yung mga ganun, lalo-lalo na kapag meron ng, pag may mumps po kayo.
Okay? So, iiwasan nyo po yung mga ganong klaseng activities. Okay? Kaya nga, di ba, pag sa school din, kapag nalaman yung bata, merong mumps, hindi po talaga sila pinapapasok. Kasi nga, pwede po silang makahawa. Tulad nga ng sabi ko kanina, is a contagious viral infection. Ibig sabihin, talagang nakakahawa. Contagious viral infection. Okay. So again, ayun nakuha nyo na. Ano yung mumps? Ano bang meron dito? At paano natin siya makukuha? Again, through direct contact and respiratory droplets. Ito po, doon po natin siya makukuha sa yung beke. Okay? Sige. So ano ngayon? Punta na tayo sa simptomas. Okay? Anong meron dito sa mumps? Ano yung simptomas niya? Tulad nga ng sabi ko, is pamamaga ng ating parotid glands or salivary glands. So, best known ito for puffy cheeks. Okay? Puffy cheeks, ibig sabihin talaga namamaga. Pamamaga po ng pisngi po natin. Okay? So, nandyan, nagkakaroon ng pain, tenderness, and swelling. Okay? Meron niyang pain. Okay? Talagang masakit po siya. Ibig sabihin kasi swelling yan eh. Swelling, so ibig sabihin masakit yan. At pwede siyang one or both sides again, okay? Pwede siyang dalawa. Or dalawa. So talagang masakit yan pag dalawa. So, nandyan din yung fever. Okay? Nandyan din yung fever, headache, muscle ache, tiredness, and loss of appetite. Okay? So, dumarating po yan yung mga simptomas na yan kapag nandyan yung pamamaga, so masakit po kasi talaga yan, yung mumps na yan. Okay? So, symptoms typically appear 16 to 18 days after infection. Okay? So, parang ganun po yung kanyang incubation period. No? 16 to 18 days lalabas yung symptomas po na fever, headache, yan, yung pamamaga. So, dyan po lalabas yung simptomas, 16 to 18 days. Okay? So, usually, yung pamamaga po ay, it will last for 1 to 3 days. Okay? Yung pamamaga po niyang, yung beke na yan. Okay? And magsasubside po ito for the next succeeding week. Okay? Ganun po yan. So, mamamaga siya, magpipik yung pamamaga mo ng 1 to 3 days. Okay? Talagang talagang lumobo na or talagang nag-swell na yung pisngi mo. So, 1 to 3 days. And then, magsasubside na siya for the next week. Okay? Unti-unti na siyang magsasubside o mawawala. So, again, kusa po itong nawawala po ito. Okay? Nawawala po ito. Kailangan lang po natin alagaan yung sarili po natin. Okay? Pero, pag hindi po natin naalagaan, sabi ko nga, it will lead to complication. Kaya may nabanggit po ko, may nasulat po ko dito na komplikasyon or ano pa yung mga pag hindi po natin na gamot itong beke na ito. Papakitaan ko po kayo ng mga visuals or mga pictures ng tao na may beke, at least magkaroon po kayo ng idea. Okay, tignan po natin dito. Ayan po, okay? So, ito po ay nakuha ko sa isa sa website. Ganyan po yung itsura nung may beke. Pansin niyo po ito, yung ditong side po na ito po yung normal niya. Okay? Ngayon, dito po sa side na ito, mapapansin nyo talagang may pamamaga po dito. Oh. Actually, parang dalawa po yung nagsuswell po sa kanya. Okay? Mapapansin nyo po, malaki po yung pinagkaiba. So, ganyan po magsuswell. Ganyan din po, ayan, dito, kitang-kita po dito sa bata na to na meron po talaga siyang swelling doon sa kanyang parotid gland. Ang laki po ng pamamaga kung makikita nyo po yan. Okay? So, ganyan po ang itsura ng merong mumps or beke. Okay? So, ano yung pwede, pag hindi natin nagamot ito, ano yung pwede maging komplikasyon? Okay? Complications from mumps are rare. Rare naman po ito na mangyari. Okay? But can be serious if left untreated.
Okay? Mumps mostly affects yun nga, yung sasabi ko yung parotid glands. So again, rare case po na mangyari itong mga komplikasyon na ito. Pero at least malaman nyo na at least kapag hindi na-treat itong mumps na ito, pwede kayong mag-lead dito sa complication na ito. Okay? So, number one dyan is yung orchitis. Okay? Orchitis. Ano yung orchitis? Inflammation of the testicles. Okay? Yung sa lalaki. Nag-i-inflamed po siya. Okay? Yung testicles po ng lalaki. Pwede pong ma-inflamed po yun. Okay? Kasi, yun po, again, it is a complication. Kaya nga sinasabi po nila kapag may mumps ka, sinasabi nila, nakakabaog. Okay? Nakakabaog. Pero, rare case po ito. Okay? Hindi agad automatic na may mumps ka, mababaw ka na. Okay? Hindi po. Again, it is a rare case na mangyayari. Okay? Pero kapag ganun, kapag nagkaroon kayo ng orchitis, na yung complication po ng meron po diyan, pwede niyo pong applyan yan ng ice packs, no? Yung cold packs doon sa part ng lalaki. Okay? So, again, yun po yung isang komplikasyon. Sa babae naman, kapag nagkaroon, nandyan yung swelling of the ovaries. Okay? Nagsuswell po yung ovaries ng babae. Okay? Pero hindi naman po ito nakaka-damage nung eggs nung babae. Okay? Hindi siya harmful dun sa egg nung female organ. Okay? So, also, moms during pregnancy, okay, high risk siya for miscarriage. Or pwedeng magkaroon ng high risk na malaglag po yung bata. Okay, ganun po siya. So, again, rare case po ito, hindi po ito automatic na mangyayari. Okay, itong komplikasyon po na ito. So, ayan, so iiwasan po natin yung, lalo na pagbuntis po yung nasa bahay nyo, tapos merong, yung asawa nyo buntis, tapos meron yung kapitbahay nyo ay may mom. So, please, ilayo nyo na po siya. Okay? Kasi nga, tulad nga, high risk for miscarriage po itong moms. Okay? So, nandyan din yung meningitis. Okay? Inflammation of the meninges. So, pwede po yan magkaroon. Encephalitis. Okay? Komplikasyon din po. Sa utak naman po yan. So, again, mumps po ito, mumps. So, pwede po siyang umabot sa meningitis, encephalitis, at pancreatitis. Okay? Yan po yung mga pwedeng maging komplikasyon nitong beke. Okay? Again, obserbahan din po niyo yung sarili niyo po ninyo pag sa meningitis and encephalitis. Kapag pag may mumps ka tapos nagsi-seizure yung pasyente or nagkakaroon ng loss of consciousness at tapos nagkakaroon ng severe headache, sudden severe headache. So possible po yun na meron po siyang meningitis or encephalitis. Again, this is during na may mumps po yung pasyente. Okay? So again, pancreatitis, nabanggit ko na rin po. Okay, so again, punta na po tayo sa treatment. No, ngayon, nandyan na po yung nalaman na po natin ano yung mumps, paano natin nakukuha, signs and symptoms, komplikasyon ng beke. Ngayon, paano naman kapag may beke na? Ano naman yung treatment or mga first aid po natin na pwede po natin gawin kapag ang anak natin or isang kasambahay natin ay merong beke. Okay? Number one po natin na gawin is drink plenty of fluids. Okay? Kasi nandito yung fever Okay? Dehydrated po tayo kapag meron po tayong lagnat. So drink plenty of fluids. Okay? That's, rest when you feel weak or tired. Okay? Nandyan din po yan. So, dito po sa beke, talagang kailangan po natin ng pahinga. Okay? Nandyan din po yung mga pain relievers po natin. Mga over-the-counter drugs na mga pain relievers. Pwede po nating inumin po yan. Okay? Pag sa pananakit po ng ating pisngi. Okay? So, eat a soft
diet. Okay? Eat a soft diet like yung mga soup, yogurt. So, ganun po yung mga diet po natin. Okay? Kasi during this stage, i-avoid po natin yung pagnguya. Okay? Na matitigas kasi painful po yung in pain po yung pasyente po natin diyan. Okay? Diyan sa beke. Masakit po silang ngumuya. So as much as possible, yung mga pinapakain po natin sa kanila ay mga soft diet, masabaw na pagkain like mga noodles, at least basta mga sinigang, tinola, at least may sabaw para hindi po sila nahihirapan ngumuya. Okay? Then avoid acidic foods, okay? Avoid acidic foods like yung ayun nga, yung mga kasi itong kapag nag-increase ka ng acidic food ay pwedeng mag-cause ito ng pain sa ating salivary glands or parotid glands. Kapag too much intake or nag-i-intake po tayo ng acidic food. So, i-avoid po natin sa mga pasyente po natin yan. Okay? So, pag namamaga, pwede mo naman po siyang bigyan ng ice or heat packs. Okay? Ice or heat packs po. Depende po kung saan po siya komportable. Okay? Ice pack or heat packs. So, gaano katagal? Gaano mo natin ilalagay itong heat packs dito sa pisngi? So, 10 to 20 minutes po. Okay? 10 to 20 minutes, ilagay nyo po yung ice pack dyan. Pero malagyan nyo po, kunyari, yellow po talaga siya. No? Wala po kayo yung nilalagyan ng yellow. Kung yellow po talaga siya, ibalot nyo po sa towel. Okay? Wag naman po yung direct na ice. No? Ibalot nyo po sa towel and then doon nyo po ilagay. Okay? Pwede nyo, pag sa hot naman, pwede nyo po ilagay sa bote at doon nyo, ibalot din po ninyo ng tuwalya or manipis na clothing para at least hindi po siya direct na mapapaso or madadirect dun sa skin. Okay? So, again, 10 to 20 minutes po yun na nilalagay doon sa pamamaga. Okay? Next is, do not eat sour foods or liquid. Okay? Sour foods. So, medyo, nandito po yung mga, mayroong pananakit po dyan. Mas lalong mag-i-introduce po tayo ng pain sa mga sour foods saka sa liquid na maasim. Okay? So, mag-i-introduce po tayo ng pain lalo sa ating pasyente. Okay? So, ito naman yung ito yung ngayon yung pwede ko po sa inyo, may share sa inyo. Kasi minsan, di ba, sa probinsya, mapapansin po ninyo or sa mga matatanda, ang sasabihin po nila sa inyo, lagyan nyo ng blue na tina pag may beke. Di ba? Yan ang lalagay. Uy, lagyan mo ng blue na tina yan, okay? Tapos lagyan mo pa ng vinegar o ng, ano ba yun? Ng suka. Naku, umasim yung pasyente, di ba? So may blue tea, mayroon siyang blue tea na dito. Ngayon, lilinawin ko lang po 'yan. Okay? Lilinawin ko po 'yan. Wala pong kinalaman. Okay? Hindi po siya nakakatulong. Mas maganda na ice pack po yung ilagay kaysa yung blue tea na. Wala pong kinalaman yung blue tea na sa pagpapagaling po ng beke. Okay? Nilalagay lang po 'yan para ma-identify yung pasyente na merong beke. For identification lang po yung blue tina. Hindi po siya for cure or hindi po siya for relieve ng pain. Okay? Nilalagay lang po yan para ma-identify na yung pasyente ay may beke. Iiwasan mo ngayon yung pasyente. Oy, may beke siya. Okay? Ganun lang po yun. Wala po siyang kinalaman for relief ng pain or mabilis gumaling. Kasi sinasabi ng mga matatanda, di ba, na para mabilis gumaling, lagyan mo ng tina o na blue na tina. Hindi po, wala pong kinalaman yun doon. Okay? Sana naliwanagan po kayo dun sa blue na tina na yun. Ha? Okay? Wala pong kinalaman yun doon. Okay? So, ngayon, how can I prevent this? Dito na tayo sa prevention. Last na tayo, no? Prevention. Number one, ang galing talaga sa panahon natin ngayon, meron na pong vaccine. Okay? May vaccine na po ngayon. Kasabay niyan po, binibigay yung measles.
Ang tawag po sa vaccine na yan is MMR. Naririnig nyo na po yan, MMR vaccine. Okay, kasabay po yan, measles, mumps, and rubella. Okay, yan po binibigay na yan. So again, yung first dose ay ibinibigay 12 to 15 months. Okay, again first dose 12 to 15 months. And then the second dose, binibigay po ito 4 to 6 years old na po. Okay? Again, napakaganda po nung panahon po natin ngayon kasi meron na po tayong mga vaccines na pwede po natin as much as paglapas po ng baby or habang baby pa lang, i-check nyo po yung record ng baby po ninyo kung nabigyan na po siya ng MMR, yung para sa measles. So, mahalaga po ma-check po natin yung vaccine. Pero again, vaccines, hindi po pa rin po talaga natin masasabi na pag tayo ay nagkaroon ng vaccine, 100% hindi na po tayo magkakaroon. Okay? Again, protection lang po natin ito. Again, pag meron tayong vaccine, much better. Hindi po tayo maglilids dun sa mga complication or yung mga simptomas, hindi na ganun kalala. Hindi mo na mararanasan siguro yung fever, wala ka na mararanasan ganon. Kapag meron kang vaccine, hindi po siya 100% protection. Okay, ang vaccine. Okay? Lilinawin ko lang po yun. So, ganun po. Sana again, itong mga na-discuss ko po ngayon sa inyo ay makatulong po sa mga parents, lalong-lalo na po yung mga may maliliit na bata. No? Kasi nga, common ito sa mga bata eh. So, bukas, ang i-discuss ko po sa inyo, okay, ang i-discuss ko po sa inyo bukas is yung polio. Okay? Ano rin po yan? Common din po yan sa mga bata. Okay? Hindi rin po sa bata, pero pwede rin po sa mga adults. Polio po. And then, sa Friday ay pwede po nating makasama muli si Doc Lani Santos. Magdi-discuss po siya about sa dental po ulit. Okay? So again, maraming salamat po sa panonood po ninyo. And again, sana po ito pong programang ito itong portion ng programang ito ay nakatulong, no? Again, wala pong hangad itong programa ng pangkalusugan na ito kundi maging blessing para sa mga kapatiran, no? Na nanonood, yung mga live viewers po natin, na at least malalaman nyo po yung mga first aid na gagawin po ninyo kapag meron po kayong kunyari may nagtanong po sa inyo na may mumps yung ano ko, or may beke yung anak ko. Oops, alam nyo na pong gagawin po ninyo. Paano pag sinabi lagyan ng blue tina? At least ma-explain nyo po na, hindi po, wala palang ganyan, walang kinalaman yung blue na tina na yan. Mas maganda, lagyan mo na lang ng ice pack or heat packs. O, di ba? So, at least ma-explain nyo bakit nilalagyan ng blue na tina. For identification lang po yun. Okay, again, maraming salamat at muli nakatulong po sa inyo. Thank you po. Satisfied with Jesus, said it would be my comfort, said it would be my guide. Well, I look at my hands look new. I look at my feet and they were too. Ever since that wonderful day, my soul's been satisfied. The Lord moves in mysterious ways, His wonders to perform. He planted His feet on every step, and then He rides on every storm. Well, He fixed my feet on running boys, then my eyes were open up wide. He fixed my tongue so I can say, praise God, I'm satisfied. Well, satisfied with Jesus. Said He would be my comfort, said He would be my guide. Well, I look at my hands look new. I look at my feet and they were too. Ever since that wonderful day, my soul's been satisfied. Well, it was way down yonder in the valley, boys, I was wandering all alone. And it was there I met my Jesus, He claimed me for His own. And
then he put his arms all around me there, and then he drew me up to his side. Oh yes, I'm satisfied. I'm satisfied with Jesus. I'm satisfied with Jesus. Said he would be my comfort. Said he would be my God. Well, I look at my hands look new. I look at my feet and they were too. Ever since that wonderful day, my soul's been satisfied. Well, satisfied with Jesus. I'm satisfied with Jesus. Said he would be my comfort. Said he would be my God. Well, I look at my hands look new. I look at my feet and they were too. Ever since that wonderful day, my soul's been satisfied. Well, I look at my hands look new. I look at my feet and they were too. Ever since that wonderful day, my soul's been satisfied. Alright, magandang tanghali po muli sa inyong lahat at ako po ay naniniwala na tayo po ay pinagpala sa natanggap po nating information patungkol sa ating kalusugan. Alam niyo ba itong mga katulad mo na itong binanggit kanina ni Sir Conrad, akalain niyo, no? Marami po tayong kaya talaga mapa-biblical, mapa-spiritual, talagang hindi maganda na nag-i-stick ka sa mga tinatawag nating basta-basta tayo mag-i-stick sa traditional practices. Kailangan maintindihan mo talaga yung paliwanag. You see, bago mo gawin. Nakalain mo, tagal nating alam na pag may beke ka, lagyan mo nung hindi tina, may tawag dun yung kulay blue na yan. May isa pa, tina ba? Pero may isa pa tawag dyan hindi ako nagkakamali. Hindi, yung sa kulay blue na yon anyel, yun yata yan sinasabi ko akala mo mag-aamoy suka ka pa. Naranasan ko po kasi nilagyan ako dati. Yung pala wala namang kinalaman sa yun. Bira. Ginawa ka lang avatar. Well, anyways, tuloy na po tayo. Ngayon po dadako na tayo sa pang-spiritual po natin. And this day, and sa araw po sa oras po na ito, tayo po ay nakatuon sa kabataan para sa mga young people, and I believe that meron po tayong mapupulot sa tanghali po ito. Young people, I hope you are ready. Again, young people, please, you ask God na bigyan kayo ng wisdom, knowledge, and understanding, and also na magpaggabay kayo sa banal na espiritu na hindi kayo magkaroon ng negative attitude kapag tayo ay tinuturuan ng katotohanan. Alam nyo, dumaan tayo sa panahon na yan ng as a young people, there are really times in our life na hindi natin kayang sigmurain yung katotohanan na parang masakit sa atin tanggapin. Pero ang totoo, yun talaga ang dapat nating tanggapin. You see? And to be honest, the truth is, if you're just going to be honest, nagiging masakit lang ang katotohanan pag alam mong may tama sa'yo. Ibig ko sabihin may tama, pag alam mong may ginagawa kang hindi tama, talagang tatamaan ka ng mga bagay na tama. You see? Tama po, di ba? Ulitin natin. Inuulit ko po, young people, I hope you're ready now. Inuulit ko po, madalas na masakit ang tama pag nakakapakinig ka ng tama, ng katuruan na tama. Lalong-lalo na pag may mali kang ginagawa. You see? Ganyan lang po yan. Kaya kumbaga parang papalaga, parang sa sugat yan, di ba? Pag yung balat mo, nilagyan mo nung betadine tsaka nung agua oxinada, tama ako, di ba? Yung bumubula. Nang walang sugat, walang reaction. Pero kapag kayo sugat, dinampihan mo, di ba? Pag dadampihan mo na sugat, iba sa inyo, forma na, pero takot na takot kayo lagyan ng agua oxinada. Pag bumubula, lalabas yung pari dyan. Iyak na naman yung bata. Di ba? Ibig ko sabihin, pag may sugat, tas lalagyan mo nun, doon umaalma tayo. Kasi
merong tama. Okay? Meron tayong sugat. So, ganun din po yan sa spiritual. Kaya minsan, mga young people, listen, madalas, pumapalag kayo pagka nakakaramdam ng katotohanan na naituturo sa atin kasi nasasaktan. At kaya ka nasasaktan kasi may sugat ka. Okay? May sugat ka. And part of the maturity is that you take the pain para gumaling ka sa sugat na yan. You see? Ilagay natin sa spiritual. Para gumaling ang iyong wounded spirit. Actually, hindi lang ito pang young people, even sa adults. Para gumaling ang ating wounded spirit. Okay? Para gumaling ang wounded spirit na yan, you bear the pain of the truth na napapakinggan mo. But later on, dyan ka lalago. And you will grow later on. Di ba, nung bata pa tayo, minsan, kailangan pa tayong bula-bulahin. Kasi, sugat yan. Hindi yan para maging malinis. Kailangan natin lagyan ng ganyan para gumaling. Kaya mo yan, malakas ka. Di ba? Ngayon, kahit may sugat ka, at lagyan na ng betadine, kaya mo lang tiisin. You see, nandun yung mayroong makikita natin dun yung stage ng maturity. The same thing sa ating spiritual young people. You see, tandaan nyo, sabi ko nga sa inyo doon sa verse na binasa natin, hindi natin yung buwabasahin yung verse na yun, pero I just want to quote it to you again. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Ibig sabihin lang, mga kapatid, mga kabataan, makinig. Kung kayo ay dapat, according to your age, kayo ay tumatanda, dapat na isasabay nyo doon ang inyong pag-uugali, ang inyong pag-iisip, ang inyong manners, ang inyong character. You see? Hindi na dapat yan li-level pa doon sa childhood years ninyo. But again, sabi ko nga, di ba, maraming kabataan ngayon, you are already on your age as considered to be a young people. Okay? Or young adult, or kayo ay nasa teenage years ninyo, nasa high school years, nasa college years, you see, as a young people. Now, listen carefully. Alam niyo po, may mga panahon tayo ngayon na makikita na marami pa rin kabataan ang nakulong sa ugali na pambata. You see? Kaya nga, kailangan nating mag-mature dyan. Now, the very thing that can help us na makaalis sa bagay na yun at mag-mature tayo, specifically, lagi ko po itong binibigyan ng diin. Pag pinapangaralan ang isang kabataan, dyan kasi tayo madalas na umaalma eh. Sabi ko nga sa inyo, I've been there, and pag hindi mo na-overcome yan, hanggang sa pagtanda mo, dadalhin mo yan. You see? Yeah, kaya ako yung sinasabi sa inyo, dumating tayo dyan sa ganyang kalagayan. As a young people, alam nyo yan, sinasabi ko, young people. I believe you understand what I'm telling you right now. Alam nyo yan, na pag madalas na pagsasabihan, or pinagalitan ka na, doon ka nagkakaroon ng sama ng loob, doon ka nagsisimangot, doon ka nagkakaroon ng rebellious act sa iyong mga magulang. You see? Bakit ganon? Ibig sabihin, meron pa tayong immaturities that you have to work on para later on as you go through your adult stage, hindi mo na dala-dala yung maturity na yan at ang iyong buhay buhay bilang isang Kristiyano ay wala na sa pamumuhay ng isang bata. Okay? Ang people na makinig na maigi. Now, tuloy tayo. Sabi ng Biblia, open your Bibles in 1 Timothy chapter 4, verse number 12. Very familiar passage. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Okay? Kung nandiyan na po kayo, babasahin ko po, sundan niyo po ng inyong mga mata. Let no man despise thy youth. Ang ganda na instruction na ito. Alright, young people. Wag, sabi dito ni Apostle Paul, wag mong ahayaan na baliwalain ang kabataan mo. Ibig sabihin, i-disregard, ibaba, okay? I-down or i-look down yung kabataan mo. You see?
But be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, and purity. Okay? That's a great example. Oh, by the way, para hindi kayo ma-confuse, this is a letter to a young pastor. Okay? Pero yun nga sabi dito ni Apostle Paul, still the essence is that as a young people, let no man despise the youth. Kasi unang-una, ikaw ay isang Kristiyanong kabataan. This world should never look down or disregard your youth. Bakit? Kristiyano ka eh. You see, hindi ibig sabihin, pag sinabi kasi natin dinispise, halimbawa, pag sinabi ko, I despise someone, sabihin, binabaliwala ko yan, iniitsapwera ko yan, kumbaga, wala akong pakialam dyan, kumbaga, hindi yan mabigat sa akin, hindi yan, walang dating yan sa akin. You see, bilang isang Kristiyanong kabataan, you should not allow the world to despise your youth. You see? Now, para hindi nila i-despise yan, it's just a simple thing. Mapapakinggan natin. Pero tinan nyo, ang kailangan mong gawin is to be an example. Ay, ganun lang pala kadali. Ang dali, no? Ang dali sa pandinig. Pero mahirap isagawa. Are you listening, young people? Be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, and in purity. Now, sabihin na natin ito ay madaling pakinggan, pero the truth is, mahirap gawin. Dito nagkakaroon ng hirap ang maraming kabataan pagdating sa pagiging example of the believers. You see? Because most of the time, ang ginagawa po ng dyablo sa panahon po natin ngayon, ang ginagawa po ng dyablo, he is really trying to ruin your life para walang makitang example ang ibang kabataan sa mundong ito. That is why this world can easily despise your youth. It is because wala namang makitang iba sa'yo. You see, paano nilang hindi i-despise ang buhay mo bilang isang Kristiyanong kabataan? Kung sasabihin nila, saan ba tayo nagkaiba? Di ba? Saan ba tayo nagkaiba? Kanina, narinig nyo ba dito si Sir Conrad? Okay? Yan, halos kasing inaral ko yan si Sir Conrad. Tinan nyo naman, kung siya rin ay makakapag-witness sa inyo, even kayo na mismo actually, young people, there is a difference in a life of a Christian young people at saka sa hindi Kristiyanong kabataan. You see? Standard-wise. Okay, let's talk about the standards. Di ba? Actually, hindi lang standards. Hindi ko talaga pwedeng paghiwalayin eh. Even standards and also yung iyong thinking, yung pag-iisip, it's because of the reason na kung paano ka mag-isip, doon nakabase yung standard mo sa buhay. Young people, listen carefully. Kaya nga ang ginagawa ni Satanas ng mundong ito, the worldly system is trying to influence your mind para ang maging standard ng buhay mo ay hindi na nakabase sa salita ng Diyos, bagkus mas lalo na siyang nakabase sa sistema ng mundo. So, gano'n ang magiging standard ng buhay mo. At pag naging gano'n ang standard ng buhay mo, of course, the only principle na iyong i-welcome sa buhay is not godly principle, but you'll be able to acquire worldly principle. And there will come a time in your life, young people, na mas pipiliin mo pang sundin ang worldly principle kesa sa godly principle. Kaya ngayon, papasok tayo dun sa sinasabi natin, para kang hirap sumunod kapag itinatama ka ng magulang mo at ayaw mo na ngayon gawin kung ano yung tama. Diba? Doon tayo gumagawa ng alibi. You see, young people, maraming young people na gumagawa ngayon ng alibi, it's because they do not want to obey what is the truth. You want to live a life na ang standard ay hindi nakaayon sa salita ng Diyos.
Bakit? Because your mind already welcome the things of this world. You see, ako po, naniniwala ako, bagamat naririnig natin, excuse me, bagamat naririnig po natin, madalas po na binabanggit natin dito yung mga nag-aaral na nagiging rebelde sa gobyerno. You see? Ganon sila ka-firm sa klase ng kaisipan, sa takbo ng isip na meron sila. Akalain magsalita ka na proud kami na ang alumnus na o ang alumni namin ay rebelde, ay NPA. You see? Sabi nga ni Sir Michael, nice people around. You see? Ganon sila ka-firm magsalita. Bakit? Kasi ang kanilang kaisipan ay nahubog ng sistema ng mundo. Nakakahiya naman bilang isang Kristiyanong kabataan kung yung kaisipan mo ay hindi ka ganun ka-firm na magsalita sa buhay mo na proud ako na ang Biblia ang gabay ng buhay ko. You see? Pag hindi ka ganun ka-firm sa buhay mo, nakakahiya naman yun sa buhay mo bilang isang Kristiyanong kabataan. Makikita mo ngayon na yung maturity mo hindi pa mas pagdating na as far as the principle or as far as the firmness or determination o sabihin nilang pagiging matatag. As far as the steadfastness on belief, nakakahiya naman yung hindi Kristiyano may kayang paninindigan. Sisi, kaya alam nyo, pansinin nyo, kesa sa isang kabataang Kristiyano, tinan nyo, pansinin nyo, sila pa yung masikat kesa sa Kristiyanong kabataan. Sino? Oh, by the way, para sa mga kababayan namin Pilipino, again, sabi ko nga po sa inyo, we are here to tell you the truth. Okay, wag na po tayo lumayo. Para sa mga Kristiyanong kabataan, pag sinabi kong Kristiyanong kabataan, I'm talking about the true Christian. Hindi yung mga Kristiyanong kabataan, nakikita nyo sa YouTube na nagsasayaw-sayaw at may sayaw sila sa, nakaraan nag-pop up sa YouTube ko yun, may nakita ako na grupo ng kabataan, talagang may nakita pa ako in the name of Jesus, dance tutorial. Wow! Sabi ko, atindi ha? Pwede pala yun? Amira, Kristiyanong kabataan na tawag sa kanila na makinig. Hindi yun ang tinutukoy kong Kristiyanong kabataan. You see, that's another form of Satan's deception sa inyo mga young people. Now listen, tuloy tayo. Okay? Akalain nyo, basta nakakahiya naman yun. Tignan nyo ang sikat. Sino ang nilulook up at sino ang nilulook down? Yung mga ganong klaseng kabataan na nagpapahayag sa kalye, proud kami na ang alumni namin ay NPA. In other words, proud kami na ang alumni namin ay rebelde sa gobyerno. You see, sasabihin pa nila, hindi naman rebelde, may pinaglalaban lang. Ang tanong, tama ba yung pamamaraan? You see, maraming butas. Mga kabataan, makinig kayo na maigi. Okay? Sila yung mas nilulook up. Matindi itong mga kabataan. Alam mo, kahit ganyan sila, at least nakakatuwa tingnan, may paninindigan sila. Uy, nasan yung Kristiyanong kabataan? You see? Bakit yung Kristiyanong kabataan hindi masabihan ng ganon? Yung nagsisimba sa isang simbahan na may totoong salita ng Diyos, may tamang pananampalataya, at may tamang prinsipyo, bakit hindi makita ng mundo na ganon? Sabi nga ni Sir Alex, why happened? Why happened? You see? Bakit po ganon? Bakit nasan yung Kristiyanong kabataan? Bakit it seems like this world is looking up more to those kind of young people than when it comes to the life of a Christian young people, your youth is being despised by the world. Why did you allow that? Saan tayo nagkulang, young people? Sa pagiging example. Sa pagpapakita ng halimbawa, young people. Listen carefully. Ang makakapagpabago, whether you believe me or not, but if you are going to adhere and be steadfast on the principle and standards of the Word of God, you can set the right example
to those kind of young people para mabago ang takbo ng isip nila and you might also win them to Christ. Ay, hindi na mahirap na yun, sir, kasi may mga ganyan sa school namin. Again, Kristiyanong kabataan ka. There is something within you na wala sila. You have a power na wala sila. Uy, may power ako. Yeah, you do have. Your spiritual power is what I am trying to say. Meron kang power, meron kang kakayanan, meron kang lakas na gawin yun. It's because yung kapangyarihan na sinasabi ko, hindi sa'yo. Sa Diyos yun. Ipinagkaloob lang sa atin. And if we're going to put it into action, and if we're going to use it, malaki ang magagawa niyan sa buhay mo bilang isang Kristiyanong kabataan. Hindi malayo na ikaw ang makapag-set ng example sa mga kabataan na nakapaligid sa iyo o nakakakilala sa iyo. You see that? Hindi malayo mangyari po yun. Now, maaaring sabihin mo, but again, bago ko ituloy yun, let me just mention that. Maaaring sabihin ninyo na, paano ko gagawin? It takes maturity. This is very important for you to remember. Young people, listen carefully. It takes maturity para maging halimbawa ka sa kapwa mo kabataan. Believe me, it takes maturity. Kailangan ng maturity pag ikaw ay magiging halimbawa sa mga kabataang nakapaligid sa iyo. You've got to show them your spiritual maturity para sila ay tuloy-tuloy. Listen carefully. Para sila ay makita ka nila. Makita ka nila, eventually makikita nila sa iyo ang pagiging halimbawa as you mature spiritually. You see? Kaya nga mga kapatid, mga kabataan, young people, hindi biro ang spiritual maturity. Huwag niyong laro-laruin ang inyong mga napapakinggan mula sa salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Diyan kayo magmamature. Yan yung mga bagay mula sa salita ng Diyos, young people. Again, binabalik ko kayo sa basic. Mula sa salita ng Diyos, diyan ka makakakuha ng mga bagay-bagay na matututunan mo para ikaw ay patuloy na maging example sa mga tao, sa mga kabataan na nakatingin sa iyo. You see? Anong ibig ko sabihin? Sabi ng Biblia, let no man despise thy youth. Okay? But be thou an example for you, for this world not to despise your youth, you have to set the example. Ang kakaibang dapat na makita sa buhay mo is your example. Sinabi dyan kung saan ka magiging example. Okay? Paano ka naman magiging example? Like I said, it takes maturity. Okay? Now, para ikaw ay mag-mature, listen carefully, para ikaw ay may mature, anong kailangan mo? Verse 13. Till I come, listen to this, young people, till I come, give attendance to what? Ano nakasulat dyan sa Bible nyo? Reading. Give attendance means to pay attention. Okay? Give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Now, itong tatlo na ito, actually, kung isa-isain natin ito, hindi tayo basta-basta matatapos eh. Alright? Itong tatlo na ito, ay hindi basta-basta, mga kapatid. Pay attention to reading. Very basic, you know? Sabi ko nga, very basic natin pakinggan. Madali pakinggan. Okay? Pero ang tanong, gaano ka kadalas magbasa? Ng salita ng Diyos, ang sinasabi ko, gaano ka kadalas magbuklat ng Biblia mo? Oh, by the way, reading here doesn't just only mean na para kayo nagbabasa ng storya. No, this is reading with understanding. Every time you have your devotion, every time you have your Bible reading,
Do you really understand what you are reading? Young people, listen carefully. You say, I'm trying to help you here. I'm not your enemy, like I said. I'm not your enemy. I'm just telling you the truth. Paano ka magbasa or gaano ka kadalas magbasa? Inuman natin yan. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Baka mas madalas nyo pang i-scroll yung cellphone nyo kaysa sa Bible nyo. I'm not anymore going to amplify or palawakin pa to widen this, ano? Because you've been hearing this a lot. But again, let me give you this fact once again. Young people, kaya ako naman sir kasi yung Bible, yung cellphone ko, ang aking ini-scroll kasi ando doon yung Bible ko. No. Young people, don't do that. Don't do that. Stick to the old-fashioned way. That is not a Bible. That is a cell phone. You open that black book o anumang kulay ng cover ng Bible mo. You open that holy book na sinasabi ng Biblia and read it. You see? Because from reading it, you will see or you will receive exhortation na later on, dyan ka rin magpe-pay attention. When you read, you will see the exhortation kung paano ka mamuhay bilang isang kabataan, bilang isang young people. You see? Diyan mo yan makikita. Alam mo ba, listen, young people, if you're going to, like for example, punta tayo sa book of Titus. Alright? In the book of Titus, chapter 2, maganda ito. Sabi ng Biblia, but speak down the things which become sound doctrine, that the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers or good things. Verse number 4. That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Sa mga babae yun. Verse 6. Tinan nyo itong verse 6, young people. Young men, like for example, sa inyong mga kalalakihan, likewise, exhort to be sober-minded. In all things, shewing thyself a pattern of good works. In doctrine, showing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Now, tinan nyo, kung idudugtong natin ito sa book of 1 Timothy, let no man despise the youth, but be thou an example of. Sa mga babasahin natin na susunod, hindi ba nakatugmayan sa verse number 7 ng chapter 2 of the book of Titus? In all ensuing thyself a pattern of good works. By being an example, you can be a pattern of good works. You see how clear the Bible is, young people? Mas maliwanag pa at mas komplikado pa ang mathematics ninyong subject. mas komplikado pa. You see, pero yun nga lang, mas nakakalito pa ang formula kaysa sa formula ng Biblia. Yun nga lang, mas gugustuhin nyo sundin yung mas gugustuhin nyo yung sum ng mathematical problem kaysa yung sa Biblia. Kaya nga marami nasisirang young people eh. You see? O, hindi na tayo masyado tutuloy dyan, magtatagal dyan. Kasi maraming nabulunan sa pagsubo ng karning kinakain nila. Alright? Now listen, young people. Again, for you to be a pattern of good works, you have to set the example. Okay? But again, like I said,
It takes maturity. Anong makakatulong sa iyo para mag-mature ka? For you to be an example and a pattern of good works. Pay attention to reading of God's Word and to the exhortation of God's Word. As of this time, young people, what you are receiving is exhortation from the Word of God. That's why you have to give attendance to what you are hearing right now. This is not for your, hindi ito para sa ikasasama mo, but this is for your own good. Young people, listen carefully. That's why you have to pay attention to this. Ano pa yung kasunod? And to what? Doctrine. Alam nyo, tandaan nyo, young people, gusto ko lang linawin sa inyo to. Young people, listen carefully. Our doctrines, as far as being a Baptist is concerned, okay? Our doctrines is the basis of our living. Kaya nga, if you are not familiar with your doctrine as a Christian, with the biblical doctrines, you will not going to pay attention on it, mahahaluan at mahahaluan ang Kristyanong pamumuhay mo ng sistema ng mundo. I mean, yung totoong pamumuhay mo bilang isang Kristiyano, mahahaluan ng sistema ng... Kaya nga sabi ko nga naalala ko yung sinabi ng pastor, yung kanyang doktrina ay, ano exact words na ginawa, nakalimutan ko tuloy, yung kanyang, hinusgahan ang kanyang doktrina sa kanyang biro. You see? Hindi po ganun yun. Malayo po yun, hindi nyo maigi. Ang sinasabi ko, yung totoong pamumuhay mo bilang isang Kristiyano, kayang sirain ang sistema ng mundo yan. If you will not pay attention to the doctrine of your Christian life. You see? Hindi biro yan. Ano pa yung kasunod? Tingnan nyo po Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Now, we'll drop down to verse number 15. Ito po yung pinakamaganda. Sabi po sa verse number 15, meditate upon these things. You see? Meditate upon these things. Alam niyo po ba, mga kapatid, yung ibig sabihin ng salitang meditate dyan? You see? You have to understand it clearly kung ano po yung sinasabi ng Biblia na meditate, dito po sa talatang binasa po natin. Dito po sa 1 Timothy, the word meditate, it means to revolve in the mind. Ibig sabihin, when you meditate, involve ang kaisipan. Pag-iisipan mo. The implication is, you have to think on these things. You have to think carefully sa mga bagay na ito. Okay? Meditate upon these things. Saan? To reading, exhortation, to doctrine, even the gift na nasa sa inyo. Now listen. Give thyself wholly to them. You see? After you meditate, young people, napakinggan nyo, after you meditate, after you revolve it in your mind, after na inilagay nyo yan sa isipan nyo, sabi ng Biblia, give thyself wholly. Alright? You give yourself wholly. Ibig sabihin, ibigay mo yung sarili mo doon sa iyong pinag-isipan. When you give yourself wholly to something, ibig sabihin nun, you are pouring out yourself. You are putting yourself in submission to that something na kung saan nagbigay ka ng kaisipan, nagbigay ka ng pasya, o nagbigay ka ng pinag-isipan mo, you are making yourself submit to it. You see? Parang ano yan pag binigay mo yung sarili mo ng buo, sabi nga dun sa mga palasak, no? Mahal kita ng buong buo. Ang bira, no? Sabi, kaya maraming lumalabas na mga kataga na magtira ka rin para sa sarili mo. Wow, inuman natin na mabulunan ako. You see, young people, may mga ganong katagay. Huwag mo naman akong ganyanin kasi buo kitang minahal.
Yes, yung natatawa po si Sir Conrad eh. Naalala niya yung kanyang mga kabataan kung paano niya nakuha si... baka iba pangalan mabanggit natin. Tuloy po natin mga kapatid. Young people, listen. Kung yan nga mga ganyang katagay nagagamit sa kalokohan eh. Sa kasinungalingan eh. Yung pa kaya sa katotohanan. Oh. Kung nasabi mo yan ngayon lalaki, sa isang babae, at ikaw naman babaeng young people, naniwala ka sa isang young people na lalaki na nagsabi sa inyo na binigay niya sa iyo ang kanyang buong pagkatao. Sinungaling yan. Tanungin mo muna, ikaw ba, did you give yourself wholly to the reading of God's Word, the exhortation of God's Word, and the doctrine of God's Word? Kung hindi mo pa nabibigay ang sarili mo ng buo dyan, at parte ka lang yan, maniwala kayo sa akin, sino mo magsabi sa inyo yan, parte lang yan. Parte niya lang ang kaya niya ibigay sa iyo. You see? Part lang. Now, hindi ko yan sinasabi ngayon. Again, I want to help you. Kung wala pa naman tayong, let's put this in general, idamay na natin kayo mga nasa team preparation. Huwag nyo na isang tabi ang sarili nyo dito, kasama kayo dito. Now, listen carefully. Papasok kayo sa buhay yung pagpapamilya, but the question is, were you able to give yourself wholly to these three things? Nagawa mo bang mag-meditate at nagawa mo bang ibigay ang sarili mo ng buo sa tatlong ito? Pag hindi pa, tandaan mo, makakasanayan mo yan, at pag nakasanayan mo yan, dadalhin mo yan pagka nagpamilya ka na. Ang buhay pamilya, hindi puno ng emosyon. You see? Tignan nyo kung mamaya later on, young people, bago kayo close meron akong tuturo, may dadamay ako sa inyo dyan. Okay? Now, sabi ng Biblia, meditate upon these things, give thyself wholly to them. Bakit? Bakit you have to meditate on this? And you have to give yourself wholly as you meditate on these things. Bakit? That thy profiting may appear to all. Para yung gamit mo, yung gamit ng buhay mo, yung silbi, yung kapakinabangan ng buhay mo, ay maipakita sa maraming tao. Young people, binigyan ka ng buhay ng Diyos, hindi para sayangin. Yang buhay na meron ka ngayon as a Christian young people, may gamit yan. I hope nakukuha niyo yung sinasabi ko. May gamit yan. Huwag mong balik. Kaya nga sinabi dito, let no man despise the youth, kasi ang buhay mo bilang isang Kristiyanong kabataan ay may malaking kapakinabangan sa mundong ginagalawan mo. Ang ganda, no? Akala natin yung buhay natin, basta na lang, enjoy life. Okay lang na magkamali ka sa ganito kasi bata ka pa lang naman, kumbaga trial and error pa ang buhay mo kasi young people ka pa lang naman. Hoy, young people, listen, makinig. Okay, inuulit ko, ang buhay mo young people ay may kapakinabangan. You see that? Inuulit ko merong kapakinabangan ang buhay mo sa mundong ginagalawan mo. Kaya huwag mong sayangin ang buhay mo. Let no man despise the youth. Para hindi nila i-despise ang iyong kabataan, be an example. Be an example and be a pattern of good works. Again, para mangyari yan sa buhay mo, you've got to mature spiritually. Para mag-mature ka spiritually, anong kailangan mo? Reading. You give attention to reading, to exhortation, and to the doctrine of God's Word. At yan tatlo na yan, para mag-mature ka sa tatlo na yan, ang kailangan mong gawin is to meditate on these things and give thyself wholly. Ibigay mo ng buo ang sarili mo. It means mag-submit ka sa nabasa mo na naintindihan mo, mag-submit ka sa exhortation na napapakinggan mo, at mag-submit ka sa doktrina, sa standard, biblical standard, or biblical foundation ng Kristiyanong buhay mo. Pag ginawa mo yan, you will have the chance na ikaw ay mag-mature, patuloy na mag-mature. Hindi ikaw ay mag-mature, patuloy na mag-mature
spiritually. At pag nag-mature ka spiritually, I guarantee you, you will be able to be a pattern of good works. In other words, you will be an example to other young people around you, and that will not tell the world not to despise your youth. Yan ang magsasabi sa mundo na hindi nila pwedeng baliwalain ang kabataan mo. Bakit? Meron kang isang bagay sa'yo na pwede nilang gayahin para maitama nila ang buhay nila. Yaan ang profiting mo. Yaan ang profiting ng buhay mo. Yan ang kapakinabangan ng buhay mo sa mundong ginagalawan mo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, young people, hindi basta-basta ang buhay natin bilang isang Kristiyano. You see? Sabi ko nga doon sa isang show natin, sabi ko nga doon gusto sana natin silang ma-impluwensyahan, pero ayaw nilang magpa-impluwensya. May gamit What I'm simply trying to inform you is that may gamit, okay? May gamit, merong silbi ang buhay mo, young people. Huwag mo sabihin na, ganito ang buhay ko. Kasi sir, sabi niyan, kasi full-time kayo, ganito, ganyan. No. Huwag mo sa akin sabihin, kasi ang isasagot ko sa'yo, di ba full-time ka rin? Pero hindi kasi ganun basta-basta yun. Now again, sinasabi ko, you doesn't have to be a full-time staff of the church. You doesn't have to be a staff of the church. Hindi mo na kailangan pang pasukin yan, mga yan. Ngayon pa lang mismo sa pagkainan nyo, pwede ka na maging pattern of good works O, ipakita mo sa kapatid mo, ako yung kuya at ate nyo ako maghugas ang kinainan natin. Sige, try nyo nga yan. Sabihin nyo sa akin mga magulang kung sinong young people ang gumawa niyan. Ngayon pakichat lang, pakipicturean, send sa messenger. You see? Now listen, ulit ko, young people, listen. You can be a pattern of good works pag nag-mature ka spiritually. All you have to do is to meditate and give yourself wholly upon reading your word, to the exhortation of God's word, and to the doctrine of the word of God. Bakit? Yan ang tutulong sa'yo mag-mature. At pag nag-mature ka dyan, your profiting will appear to all. And the best thing that will ever happen to your life. Young people, patapos na ako. Gusto ko lang sabihin sa inyo to. Napansin nyo ba kanina, young people? May word na meditate. It's because of the reason, young people, makinig na maigi. Okay? It's because may meditate, kaya ako sinasabi, pinabalikan yan sa inyo. It's because, young people, listen carefully on this. Your life, your Christian life, young people, should be an intellectual life. It should be lived intellectually. Mamaya, mababanggit ko ulit ito. Bakit? Tingnan nyo maraming kabataan ngayon, sinabi ko to before, gusto ko lang i-refresh sa inyo, punong-puno ng emosyon ang buhay ninyo. Bakit? Wala tayong mang pwedeng sisihin, kundi ang malakas na impluwensya ng sistema ng mundong ito. The only thing you have to do, huwag ka nang mag-waste ng time. Oo nga sir grabe kasi itong sistema ng mundo na ito. Kaya ako nagkaganito. Huwag mo na aksayin ang laway mo magsalita ng ganyan. Just sit down, meditate upon these three things. Alright? Dahil, inuulit ko, young people, ang buhay mo ay may malaking kapanginabangan sa mundong ito. May malaking kapanginabangan. I'm talking to you, Christian young people, Baptist young people. Okay? Kaya ko lang pinapangalanan para sa mga kababayan namin Pilipino nanonood. Hindi po ito pagiging bias. But I'm talking about pag sinabi kung paano po in-address or kung sino ang mga nasa authority na binabanggit sa Biblia na Christians, na tinawag noon na Christians. They were under the authority, they were under Baptist authority, which is a God-given authority. Kaya ako lang po yan sinasabi. Well again, hindi tayo doctrinal ngayon. Naunawaan niyo yung sinasabi ko, lalo na kayong mga members ng simbahang ito, young people. Listen, do not waste your life. Believe me, matindi ang gamit ng buhay mo.
Hindi mo lang nalalaman ngayon because maaaring hindi ka pa sumusunod sa sinasabi ng Biblia. Pay attention. Give attendance. I hope, dyan ko muna tatapusin ito mga kapatid. And I believe, sa umagang ito, sa hinain ko sa inyo, medyo masarap ang kain ninyo. Okay, I hope, kung nabulunan man kayo, at least yung nabulunan kayo ay gumising sa inyo sa katotohanan. Alright? At ngayong hapon na ito, meron dito tayong mga kasamang kabataan na I believe ay makakatulong. Makakatulong po ito sa inyo young people. His testimony can really help you kung paano niya may share sa inyo kung paano siya natutulungan ng Panginoon sa pagmamature spiritually. And I know this guy, I know this man, and napagkakatiwalaan ko po ito sa area. Alright? Brother Richmond Escalada ay kasama po natin. Brother Richmond, magandang hapon sa iyo, Brother Richmond. Maganda ako din po. Alright, sige Brother Richmond, pwede mo na i-share yung testimony mo at tuloy-tuloy ka lang, huwag mo nang sundin yung nasa monitor mo sa Baptist Lunch as in tayong dalawa na lang ang nag-uusap. Alright? Sige, pwede ka na magsimula, Brother Richmond. Magandang hapon po ulit sa atin at gusto lang po ulit magpasama sa privilege na ako po yung mga pagtestimony po ay pahapon. At una-una pa ako po nagpasalamat sa Panginoon sa salvation na ibigay niya po sa akin. At ako din po nagpasalamat sa mga mensahe na naririnig sa Pilipino at ako po nagpasalamat kay Pastor na tuloy po na pupush na talaga po sa mga na stand salita ng Diyos at ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa aking area leader si Sarjao na isa rin po nagtutulak sa akin na po mag-stand sa salita ng Diyos at po sa mga programa na ginagawa niyo po namin area at muli ngayon po nga pandemic na ito at ako po yung nagpapasalamat lalo po sa mga programa na inilabas ating mga pastor sa dalang po Baptist Lunch rin po sa aming area na programa mula na po na nagawa po ni Sarjao ako po yung nagpapasalamat ngayon pong pandemic na ito na kahit po meron pong pandemic ay hindi pa rin po kami na pakantihan na salita ng Diyos. Mula Monday meron po kaming Oy, nawala. Babalik po yan. Baka nag-time lang yung ating tawag. Alright. Kaya si Brother Richmond po ay isa po sa mga inaasahan ko po ngayon sa young people sa area po namin mag-monitor dun sa area dahil before nung tayo po ay nasa dati pa nating kondisyon ang pinaka-area leader ko sa young people ay si Brother John Paul. Alright, you're good. Alright. Brother Richmond? Okay po. Yeah, sige, tuloy mo lang. Mula po dun sa pandemic ay ako nagpapasalamat na kahit po meron pong ganito po tayong crisis ay hindi pa rin po tayo nawawalan ng mga programa sa ating mula sa ating simbahan. Ako po nagpapasalamat dahil doon dahil po may crisis ako po nag-grow dahil po isang bilang isang kabataan na lalo na po kayong maraming kabataan ngayon na natitempt na parang lagi na lang nakatutok sa mga gadgets o cellphone. Pero ngayon po mga pandemic ay ako po nagpapasalamat sa mga programa sa ating mga pastor, yun din po sa aming area leader ng Sarjao, na kahit po buong linggo ay di po kami nababakantihan ng salita ng Diyos. Sa aming area na programa, meron po kami words of encouragement mula din po kay Sarjao. At meron din po kami na everyday na Bible reading mula po sa aming kanya-kanyang sa aming po bawat tao po dito sa aming area. Kaya ako may magpapasalamat na kahit na sa Christus na ito, ako po nagmamature sa aking pong spiritual life, sa aking spiritual life. At
ako po nagpapasalamat na patuloy po ang binibigyan ng Diyos na lalo po sa nangyayari ngayon na pandemic at gusto ko rin po magpapasalamat po Panginoon na ako po last year ako po nakapasok sa PSS na ako po nagpapasalamat na ako po nakapasok sa PSS at ako po first year ACE ay ako po nagpapasalamat dahil dito sa PSS ay mas lalo ko po nalaman o natutunan na ang kakuhaan ng salita ng Diyos, ang tamang doktrina, ang tamang prinsipyo mula sa salita ng Diyos. At bagamat nung ako'y nag-aaral sa sinasabay ko ang aking pag-aaral sa labas mula po sa PSS, bagamat po bagamat may mga time po ako, may mga nagko-conflict na schedule sa akin mula po sa schedule din po sa PSS, bagamat ako po nagpipray sa Panginoon na tulungan niyo po maimanin sa akin yung time at ako po nagpapasalamat sa Panginoon. Sa kabila ng yun ay ako po nagpas ako po lahat ng mga subject din po sa PSS, ganoon din po ang subject ko din po sa labas. At ngayon po ngayon pong taon nito sa labas, ako po ay graduating na po at nag-aantay na lamang po ako ng graduation sa labas. Bagamat hindi ko pa po alam kung kailan pa po ang aming graduation dahil po sa pandemic. Bagamat ako tuloy pa pasalamat sa Panginoon kabila po ng hectic na schedule ko po. Kaya ako po ay nakagraduate sa pag-aaral ko po sa labas at bukod na naman sa PSS, ako po ay incoming na po na second year. At ako po yung humingi po ng prayer po sa inyo na ang po na February 2 na ako po yung mag-take ng board exam. At ngayon po ibala ko po sana mag-review para sa board exam. Bagamat hindi pa rin po nawawala sa akin ng mag-aral sa PSS. At ako po ay mag-enroll ngayon po incoming enrollment. At ako po papasok sa PSS bilang second year. Bagamat andun yung state, lumalabas po sa isip ko na baka ako po lalo medyo mahihirapan. Lalo po sa aking schedule, hindi pa rin yung pinapasok sa akin ng Panginoon na nag-uudok sa akin na ako po'y mag-aral sa PSS. Bagamat ako po'y din po alam ko po din po sarili ko na mayroon pong natututunan sa PSS. At ako po'y nagpapasalamat po doon sa Panginoon na ako po'y nakapasok. Marami po akong natutunan sa PSS lalo po sa mga doktrina at sa prinsipyo na naituturo po sa amin mula po sa aming mga teacher ko doon. At gusto ko pong lalo lumago spiritually sa pamamagitan ng PSS. At sa pamamagitan ng PSS na po, iyon ay lalo pong naging effective, lalo po magamit sa gawain. Yun lamang po, Sir Jao. Thank you po. Alright. Ako ba, Brother Richmond, ikaw ba masasabi mo na yung pag-aaral sa Philippine School of Scriptures ay natutulungan ka sa iyong spiritual maturity? Brother Richmond? Yeah. Ikaw ba masasabi mo sa sarili mo na yung pag-aaral mo sa Philippine School of Scriptures is one of the ways na ikaw ay tinutulungan ng Diyos na mag-mature spiritually? Medyo po hindi mo pakiano. Kanina sinasabi mo kanina, ayan, medyo clear na ba? Richmond, yung tanong sa'yo kanina kung yung PSS ay nakakatulong sa'yo sa paglago spiritually. Hello, Brother Richmond? May sagot. Andiyan ka pa? Yeah, medyo alam nyo kanina, binabanggit kanina ni Brother Richmond sa atin. Nandiyan pa ba siya? Okay. Richmond, yung tanong sa'yo kanina kung yung PSS ba ay nakakatulong
Yeah, mukhang nililinaw lang natin yung signal po natin pero nandiyan pa siya. Gusto ko lang marinig niyo ito mga kapatid. Hello, Brother Richmond? Oh, maliwanag pa ba ako diyan? Okay na po. Yeah, yung kanina sinabi mo kasi kanina na ikaw ay patuloy bang kinakausap ng Panginoon na ikaw ay magtuloy sa iyong pag-aaral sa PSS. Naniniwala ka ba na ba yung PSS ay ginagamit ng Panginoon para patuloy kanyang tulungan mag-mature spiritually? Yes, sir. Lalo po ako nagpapasalamat na lalo po sa PSS na sa pamamagitan po niyan ay lalo po lumago ang aking spiritual growth at kaya nga po gusto ko pong mag-enroll sa PSS at ako po maging package at gusto ko mag-prompt ng wisdom about pag-spiritual at doctrine sa akin wala sa salita ng Diyos. Ako sa PSS ay marami po akong natutunan katulad na lang din po sa time na tulad na lang sa kanya dito sa ay nakatulong din po sa akin na lumago spiritual dahil doon ko po nakikita ang kailangan ng Panginoon na andun pa din po ang pagpaprovide niyo po sa akin ng time na nandun pa rin po willing na ako po'y matuto upang ako po'y lumago at Yeah, alright. Alright, maraming salamat, Brother Richmond. Maraming salamat sa testimony na na-share mo, Brother Richmond. thank you, sir. Alright, yan po si Brother Richmond Escalada. Again, isa po young people yan. Wala pa yan sa, papasok pa lang yan sa team prep. Pero malayo-layo pa yata eh. Pero nasa team focus pa yan. Pero yun nga, sinasabi ko, akalain niyo po yan. Kaya we need more wisdom kasi totoo po yung sinabi niya sa PSS. Now, this is also a part of me promoting as the dean of the college. No, I'm also promoting this to you young people. Philippine School of Scriptures will also help you to mature spiritually. Bakit? Because you will learn doctrines na yung mga tinuturo ni Sir Michael dito at yung mga iba pang napapakinggan natin sa pulpito. Those are the doctrines that will reveal to you kung sino ang Diyos na sinasamba mo. Kaya the more you know God, the more na mag-chance ka na mag-mature spiritually. And again, like I said, of course, there are some details na hindi na natin na pag-uusapan in general, but it is being discussed in the Philippine School of Scriptures. Kaya naniniwala ako sa sinabi ni Brother Richmond, siya po ay witness na mismong siya ay lumalago spiritual sa kanyang pag-aaral sa Philippine School of Scriptures. All right? I believe that testimony is a great help as you witness kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay ng isang kabataang Kristiyano. All right? At ngayon po ay muli naman po tayong inabot ng ating oras at ngayon po ay Wednesday, of course, ay hindi po natin tatapusin ang programa po nating The Baptist Lunch ng patuloy na hindi tayo nagbibigay ng pugay sa mga frontliners. So tuloy-tuloy po tayo sa pagbibigay pugay sa mga frontliners po natin dahil they have this time na talagang ginugugol at ang buhay na rin nila ay ginugugol nila para sa safety natin. Kaya let's be a blessing to our frontliners. Ano po? Alright. At ito po ay matunghayan po natin muli ang ating pong pagsaludo sa mga frontliners po natin. Pinakamamahal kong bayan, bakit ka nagkaganyan? Langit mong inaasam, lupang dinagsakan, di ka na nga makaahon.
ahon, patuloy pang nababaon. Kay taas ng iyong lipad noon, ba't gumagapang ka ngayon? Pinakamamahal kong bayan, ano nga bang dahilan? Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa bighati lumalaganap, gumuguho ang pangarap. Kung sino-sino ang tinawagan, Diyos pa ang minalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Nagkakaisa'y muli, pagbubuo ang pangarap, at nang minsan pang muling magapos ang paghihirap. Bigis natin panalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas. Pinakamamahal kong bayan, ano nga bang dahilan? Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa pighati lumagalganap, kumuguho ang pangarap. Kung sino-sinong tinawagan, Diyos pa ang kinalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Kung nagkakaisa'y muli, nabubuo ang pangarap, at nang minsan pa'y muling magapos ang paghihirap. Bigis natin panalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayan, Pilipinas. Pinakamamahal kong bayan, Pilipinas. Natatangi ang daan patungong bukas. Kung nagkakaisa'y muling mabubuo ang pangarap, at nang minsan pa'y muling magapos ang paghihirap. Bigis natin panalangin. Alright, at dyan po tayo nagtatapos sa ating pong programa. Ako po ay naniniwala na patuloy po tayong pagpapalain. Mamaya po lamang, kakain lang po tayo, papahinga lang po tayo saglit, and then we'll proceed with our Hallelujah service. Let's pray for another Hallelujah service. Ngayon po Wednesday, again, do not forget to make yourselves ready for the service tonight, and God has a blessing for us. And tandaan niyo po mga kapatid, service po natin yan. Wear your best service dress is because we are still going to have a service for the Lord. At again mga kapatid, I believe pinagpala tayo sa ating programa yung hapong ito, at we will be continue to be blessed mamaya pong gabi sa ating pong service. And again, marami po salamat sa bumubuo ng team ng ating program na The Baptist Lunch. Salamat kay Sir Conrad, and sa ating mga tagatawag, mga phone callers, nandiyan dyan si Brother Janeb at si Sir Chris, and also sa ating pong audio, si Sir Ian, at sa ating pong Multimedia Ministry, and dito po yan sila Sir Michael, sila Brother Ponjing, si Brother John, and of course again, patuloy natin panalangin nating mahal na pastor na patuloy siyang bigyan ng Panginoon ng wisdom and knowledge para patuloy pang bigyan ng programa ang paglago ng ating simbahan. Alright? God bless you all,
And again, enjoy your afternoon and get excited for the service later.